revelation, yung 7:10, bukas na. Okay. Sa Bible, bukas na. Bakit? Bakit bukas? Sino ang nagbukas? Right. Right. Sabi sa Bible, Brother Francis, ang anumang kanyang buksan, walang makapagsasara. Ang sa kanyang sasara, walang makapagbukas. Ngayon, binuksan niya chapter 5 ng Revelation. Ngayon, yung 7:10, bukas na. Ang hindi lang, Ano pa kaya ko siya dyan? Kung pa nakita mo mga tingin lang to. Ang bukas ang 7, ang 7:10, 33, 1956 AD, bukas. Ang katuparan, sa darating ko tapos ng Armageddon. Yun ang katuparan. Okay. Objective muna tayo ngayon. Okay. Wala muna subjective. Luke 17. Ipakita mo sa madla yung i-report mo. Sige, sige. Luke 17:26 sa 30, hanggang 30. Ano sabi dyan sa 26, Brother Bernard? Luke 17:26. Ito muna. Luke, time of the time. Matthew, paano nangyari? Paano nangyari sa panahon ni Noah, ganun din sa panahon natin ngayon, nangyari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ang mga tao ay sila ay nagsisisikan, sila ay nagsisinom, sila ay nagsisisikan, sila ay nagsisinom, sila ay nag-aasawa at sila ay pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong minuwi. Okay. Sabi mo na, sa panahon ni Lot, sila ay nagsisikain. Totoo yun dahil sagana sa pagkain. Oo, maraming density. Ngayon, sagana sa pagkain, literal. Sagana ngayon. Bakit? Anong basihan mo na sagana sa pagkain ngayon? Maraming matataba. Maraming makakain ka sa labas, sa restaurant, sa tabi-tabi dyan. Maraming sa restaurant. Di ba? Maraming makakain ka kaya natutupad yan. Nagsisikain, nag-aasawa. Kung mag-aasawa kasi dalawang buwan yan. Yung live-in o yung may kasal o yung nag-aasawa. Pero ang karamihan ngayon, halos live na. Wala nang kasal. Diba? Ngayon, ano ba yun? Ano pa ngayon? Kain, inom. Ang inuman ngayon, pag may video okay, nakatulo yan. Halos magdamagan, magmagana ang inuman. Yung panahon nito, halimbawa, kumakain, umiinom, nag-aasawa, halos lahat. Natutupad yan. Tingnan mo. Natutupad yan. Ang kasunod yan, yung panahon na nilod, makibasa mo, Brother Ruiz. Hindi naman kung paano nangyari sa mga kaarawan nilo. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisino, sila ay nagsisibili, sila ay nangagbibili, sila ay nagtatarantani. Okay. Sila ay nagtatanim hanggang sa dumating hanggang sa dapat ang araw ng malitiw si Lot 29. But the same day, when the Lord went out of the Sodom, and rained fire, right? Brimstone, fire and brimstone. Okay. So, panahon ni Lot, ano ba ang panahon ni Lot? Ayun ay ang lugar niya ay ang Sodoma. Sodoma. Bakit tinawag ang Sodoma ng pangalagan? Ang ibig sabihin? Luke 17:26 to 30. Anong ibig sabihin ng Sodoma? Sodomite. Sodomy. Ano sa Tagalog yan? Ano yung Tagalog yan? Asawa ng marami. Hindi, nakasunod sa Bible. Tingnan mo, ang sodomy, ibig sabihin niyan, babae sa babae, nag-asawa. Okay. Brother Francis, tanongin kita. Sa panahon ba ni Brother Branham, may ikinasal na bakla o pa yung lalaki? Wala. Wala pa yun, di ba pinasal?
Kaya nga, sa panahon ni Barry Brown. Pero sa ngayon, sa ngayon, may nag-asawang parang babae, parang lalaki. Oo, pero Kinasal. Ibig sabihin, may marriage contract sila. Oo, At dahil kinasal, merong batas doon na pwede ikasal. Ibig sabihin nun, batas na. O pinahintulot ng mag-asawa, pareho lalaki, pareho babae, ay isang maglabag yan sa batas ng Diyos. Diba? Ang pag-aasawa ng ang tawag dito, yung sa panahon ba nilo, nag-asawa, may kinasal pang bakla. Walang kinasal, pero may pagsisisi. Pero, ngayon, mas malala ngayon sa panahon nila. Oo. Malalamin. Inaalis tulad tayo sa panahon nito. Sinantulan, pero mas malala. Mas malala. Sa sinumabas sa sisyon nila. Kasal na, may kasal na. Basahin mo sa Genesis 18:20. Or, imagine lang, pasingin mo ng buklat siya. Genesis chapter 18 verse 20. Ano sabi dyan? Ay, kay Brother Bernard at English. English yan, sir. Genesis 18:20. Ano sabi dyan? Nakaya mo at And the Lord said, because thy pride was Sodom and Gomorrah is wicked, and because their sin is very great. Lakas mo. the Lord said, because the pride of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very great. Ano ibig sabihin ng greatness? Malala. Greatness, ibig sabihin niya, malala yan. Malala, oo. Oo. Kaya ibig sabihin, kung malala nun, mas lalong malala ngayon. Ngayon, payagan na natin. Bumalik na natin. Kaya bumalik siya. Ang nangyari dun sa Sodom at Gomorrah, mas malala ngayon. Nga mo. Kung paano ngayon, halos ang tao, kaya nga ang lalaki, halos ayaw na sa babae. Kasi ang tawag doon, iniwan nila yung kanilang yung kalikasan ng tao. Naging hayop na sila talaga. Ang nature ng tao ay lalaki, ang nature niya mag-asawa sa babae. Ang babae, ang nature niya mag-asawa sa lalaki. Ngayon, lalaki, babae. Meron pa nga, babae sa asa. Nature siya na ng hayop mo talaga. Mas malala pa sa hayop. Ang hayop ay hindi gumagawa. Wala tayo sa hayop. May hayop na kahit ano, inaalay. Hindi na na kontento. Kung sinasagaw yung babae sa babae, kung sila mo gawin sila ng ano, gagawin ko ay masipagtaling na rin. Anong tawag doon? Pero kung kinalaman niya tawag nila. Alin ba yung mas malala sa panahon natin ngayon? Mas malala ang panahon yung sinabi yung doon sa Deuteronomy na yung tao ay hindi pagsiting sa hayop. Kung baga yan ang pangyari na yan. Meron na yan. Pero ayan, ano mo sabi sa iba, pagsabi ko na. Pero makikita mo sa internet na. Iba, nakikita tayo. Pero sa Deuteronomy, bawal yun. Lagi niya ako yun. Tuloy lang, tuloy. Okay. Kasi objective report yan. Sa panahon ni Lot, ganun ang sitwasyon na, sabi nga, malalang kasi na, grievous pain ang kanila. Pero mas lalo ngayon, mas higit na karga, malalang kasalanan nyo. Kasi nanulat yan, di ba? Anong pagkasabi dyan, Sister Ninis, na kabado ko yan, hindi man, pero mas, ang kanilang kasalanan ay Sa Tagalog. Napakalugba. Sinabi ng Panginoon sa pagkakasigaw, ang sigaw ng Sodoma at Gomorrah ay malakas. At sa pagkakasalanan nila ay napakalugha. Malugha. Oo. Kung malugha noon, Mas walo ba ngayon? halos mamatay na ngayon.
Patay na kasi table mo. Babae at tatlong babae, tumboy. Gusto nila magkaanak. Magpapa-induce lang yan, dalawa. Ang tawag doon, yung artificial insemination. Para sila magkaanak. Walang posibilidad ngayon. Kasi, Buklat Bible. walang imposible dahil natupad na rin yung Daniel 12:4. O, buklat. Buklat. Basa. Daniel 12:4, makabasa. Siyempre may buklat. Unahan kayo. Ang mga revelation doon. Kung sino ang lalaki o babae, no? May pwedeng inject sa kanila. Bercheck. Bercheck. Gusto ka sa tamburin para makunan ka. Lipat ka sa tamburin. Daniel 12:4. But thou, Daniel, shalt have the words and fill the book, even the top of the pen. Many shall run to and fro, and knowledge shall be. Knowledge shall be increased. Natupad na rin yung knowledge shall be increased. Bukas na rin yung Bible process. Ibig sabihin, sinabi ni Daniel, nangyayari tupad na ngayon. Ibig sabihin, bukas na. Bukas na, ibig sabihin nun, nahayag na ngayon. Prophecy sa panahon ni Daniel, alam mo sa yan, 600 years. 600 years pa panahon ni Daniel hanggang sa ngayon. 600 years, sinabi ni Daniel, ngayon lang natupad. Ganon din yung sa Sodom at Gomorrah, ay yung Luke 17:26-30, natupad din ngayon. Ano pa? Sabi doon, sila ay nagtatayo ng bahay. Ang bahay ngayon. Walter Haderwell. Yung pundo-pundo, patutulang lang yan na ang bahay ngayon talagang magandahan. Yung masori sa ang ganda talaga. May temple din yan. Sabi ko, ganda nito, Lord. Tapos, iibahin mo lang. May sukat yata. Oo. Tapos yung dito yung subdivision na yung sabuan. Kuhan yun, yung ayala yata niya. Yung bubong kasi nila, kulay tsokolate. Ang dorang ayala yun. Makita ko ang ganda. Dating palayan niya nung dinadaan pa namin 2010. Ngayon, tingnan mo, ang gaganda. Pasya ako, dati kong gaganda. Ayun sa ako. Kaya ngayon, yung mga sinasabi dyan sa Luke 17:26-30, halos tupad na. Tupad na yan, wala ka nang ano dyan. Wala ka nang hanapin pa, pagkain, nagbibili. Ang negosyo ngayon, kuhaan na lang ang tira. Diba? Yung abutan na lang, ikot-ikot na lang. Ang negosyo. Pag nagbibili, nagtitinda. Nagtitinda sila. Nagbibili. Nagtatanim. Ang tanim din ngayon, high-tech na. Diba? Napanood ko nga sa TV yung, alam ba yung lalagyan ng yung tahok, yung malis na baso? Parang isang kutsara lang siguro ang lupa. Matalagay mo sila sa isa ganyan. Ilagyan ng tanim, parang tata. Pag isang paniwa, pag isang ikot sa video, kita mo may tanim na, ang tama. Isang pan lang, tuloy lang yan. Parang yung, alam mo yung sausawan sa, yan hindi na yung, ganun lang kalaki. Ganun, sa high-tech. Kaya lang, meron silang ano yan, yung bubong na, Salangin. ay, yung, tawag yan, greenhouse. Nagagawa nila yun. Dami niya sa... At hindi lang, kumbaga yan, sa balita, lumalaan. Kahit matagal ang ginagawa yan, nagawa niya sa try maalaman. Yung disyerto, ginawang kamatisan eh. Oo, ay. Nandun pa ako, kamatisan na. Okay, tuloy-tuloy yung Okay, laki ng kamatis doon. Sa pagtatanim, sa pagbibili, sa pagtatayo ng bahay, pagkain, ano pa? Pagkain, pag-aasawa. Ang asawa kayo, talagang pinag-aasawa na ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Kaya, wala na. Meron na. Yung lalaki tayo. Oo, meron din. Oo. Kaya nga, bakit ginawa ang utos siya sa Genesis? Deuteronomy yun. Kinasal yun, aso. Oo, babae. Kaya nga, tingnan mo. Yan. Sabagay, wala kang kukuhan niya dahil kumbaga,
sa panahon ni Eva, nasawa na siya ng hayop. Oo, raso na. Simula na yun, kaya ginawa na lang sa atin. So, ginawang batas na yun. Kaso nga, ginawang batas na yun, sinyera naman ang tao. Ngayon, sinyera mo. Yung mga kaganapan dyan sa atin nito, sa 25 yata. 25 ka tingin sa Bible, oh. 25, so Oo, check nyo. 25. Lucas 17, 25. Jeremy, tulungan mo. So, dapat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at takwil ng dahil. Sundan mo, Owa. Okay. Tanong pa kita magkakasan na. Takwil. Sa 26, sa 26 Brother, araw ni Noah yan. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, Okay, sa yung hanapin si Brother Romy, yung hanapin mo, nakita niyo ang mga pangyayari ito, nasa pinto na siya. Parang Matthew yata. Matthew 24. Oo, Matthew 24 yun. Nakita niyo, andyan na siya sa pinto. Oo, time of the time siya, ano? 24, 33 o 32. Matthew 16. Matthew 24. Matthew sa 24 babat ay magtitinaw ng mga bulang Kristo. 24 verse 32. Katotohanan ang sinasabi mo sa inyo, hindi masanggain ito. Sundan niya si Jeremy. Sa pagagaganap ang lahat ng mga bagay. Okay, sabi doon. Malapit. Pag hindi ililipat ang lahing ito, kasi batis maniniwala ka na ang generation na sinisimula ng limang grupo ng ibang time, 1963. 1963. Ang generation, this generation, 1963, ibang 48. 48. Sa atin, pero iba may 1963 daw. Bayan mo na yun. Okay. Ito kasi. Abraham kasi. Pag 1963. Abraham kasi. Ito. Kung 1963, ang pag-umpisa ng generation na babatihan mo sa Israel, pagtatapos yung 2033. Ang tanong doon, nang simula pa naging bansa ang Israel, 1963. Hindi. Kailan simula siya maging bansa? 1940. Ibig sabihin, yung generation na tinutukoy yan, na dyan, Objective ba? Objective. yung generation na tinutukoy dyan, yung kung kailan sineclear ang Israel na 1940, May. Diba? Naging bansa. Ngayon, sabi doon, may sinabi dito sa minamahal niyang alagad. Ang sabi niya, ano sa'yo? Ulat lang ito sa aking pagbalik ko siya. Ano wala sa'yo? Iwanan ka na dyan. John 22. Ang dyan. Sabi niya, ano sa'yo? Ulat lang ko ang tao ito sa aking pagbalik. Kaya Amos yung sinasabi mo, ah. Sa Bible na yun. Hindi, Tugtog ko lang. Objective ka Okay. sa Tingin ko lang yun. Tugtog ko lang yun. Hindi namin alam kung alin na yung isa yun. Kailangan sabihin mo. Basta yung sinabi na una, tingin lang yun. Puro kay Amos. Ngayon, Wala mo na singit. yung sa panahon, halimbawa, na nangyayari, kung paano, yung panahon ni Lot, sabi nga, yung panahon ni Lot, may nag-asawa doon. At gano'n din sa panahon ni Noah, may nag-asawa doon. Okay. May tanong, nung ikinakasal ang parehong lalaki at parehong babae, anong pangalan, Brother Ron, ang ginamit? Kinakasal ko pa yun yung pangalan ni. Kaya Amos yan, ah. Siyempre, sasabihin, sakaya mo siya. Wala mong iwasan. Ngayon, yung pangalan. Wala. Tayo pa rin. Yung ginamit doon. Elementary yan. Ama ng Spirit Santo. Ngayon, yung mga pangyayari sa atin sa ngayon, nagiging, yung mga hula na panahon ay nagaganap ang katuparan ngayon. Kaya yung batihan doon, noong 1948, nagsimula ang henerasyon ng Israel. Ilang taon, sinabi na sa Bible na Psalms 90 verse 8.
Ilang taon ang edad ng tao na binigay sa ng Diyos ngayon? 70. 1940 plus 70. Dagdag ko rin. Ngayon, isang basihan yan. Ngayon, kung ang buhay natin sa ngayon, kung hindi ka marunong tumingin sa Matthew 16, tayo na tayo. Ano na pala? 16, 8 yata. Ito yung ba? Ano? Yung tanda ng panahon. At ang madalas pa si Henry, ay sinabi ko kayong kakaunti. Ang panahon ng malalaya. Bakit kayo nag-bigulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Ay, hindi. 16 kaya. Kaya daw. At sa umaga ngayon, Ayun, tama mo. sapagkat mapulaan ako ng nila. Sister Shirley, bulang ito siya ni May. Magsilala ng anyong langit. Dapat hindi makakilala ang mga tanda ng mga kayo. Hindi nyo makilala ang tanda ng panahon ngayon. Diba? Kailangan, sabi doon, makilala mo ang tanda ng panahon ngayon. Di paano kung wala kang alam? Diba? Isang bagay yan na sa panahon natin ngayon, dapat maging kuwan tayo sa ating kapaligiran. Dapat mapagmatya. Kaya nasabi yun, magbantay ka. Magpuyat ka. Hindi ka magpuyat na literal. Magpuyat na literal. Ang papapuyat doon, magbantay ka sa panahon. Ano na nangyayari? Makapuyat mo. Literal. Pinakit ba dyan, Brother Church, na yung pagparito ni Advice like a season the night? Aking sinabi doon, ang pagparito ng anak ng tao doon sa magnanakaw. Walang sinabi. Sigurado madaling araw yan. Wala din yan ang panahon kumbaga ang tao. Kasi tiyan mo, ito, anong tawag dapat sa kinig ko? Pag ang tao natutulog, anong oras yung kumbaga kuha ng katawan niya? Madaling araw. Yun ang kuha ng katawan yung kumbaga, komportable ka sa oras na yun. Doon dadating ang magnanakaw. Kaya ganun din sa atin eh. Pag komportable ka ngayon, hindi mo alam. Ngayon din mo. At saba, ano yung pitong vision ni Brother Branham? Single vision? Hindi ang pito. Yung lahat, ano yun? Yung Babae. Hindi, yung distraction ng dalawa na lang ang natitira sa Brother Branham. Ano yun? Magkakaroon ng babae, magkakaroon ng mamumuno na babae sa Amerika. Maganda. Ayun ang pangalim. Sa Amerika. Pag nanalo si Hillary Clinton, siya na lang ang hindi natutupad. Distraction sa Amerika. Yung sa kay Amos, iba ang kanyang sabagay. Ang kay Amos, ang pagsabi niya paglubog ng Amerika, yung magkakaroon ng gira. Holy war. Parang gira yun. Hindi, Lindor lang yung California, okay. Lindor lang yun. May tatang niya. Ngayon, ang isang pasyan dyan sa akin, ang Amerika ay superpower hanggang ngayon. Oo, alam mo na yan. Yung mama, yung babae. Tapos na kanya. Talaga bang Ang pang-anim niya yung magiging presidente ng Amerika. Tanda yun, babae, Rowell woman. Ngayon, pag hindi nanalo si Hillary, may pag-asa pa tayo sa pag-umabati pa ng 22. Kasi kung manalo, kaya nga, ipanalangin na natin manalo. Oo. Kaya nga, pag nanalo yung Brother Rowell, kaya sa palatandaan, sinabi doon, sino ang magsigira? Gigirahin siya ng pagbansa, yung Amerika. Kaya kayo, sa tingin nyo, Hindi, ang sa akin, si Duterte ang makikipag-gira sa Amerika.
Tama, kabunganga lang yun. Kabunganga lang yun. Kababayan mo. Ngayon, tignan mo. Ang mangyayari ngayon, pag nanalo si Hillary, ang kanilang election ay November. November po kasi magkakaroon si third term ni Obama. Kapasok magkakaroon sila ng election. Pag nanalo si Hillary, isa na lang ang natitira. Kaya lang, mayroon siya. Natitira sa? Sinabi ni Amos yan, paksa natin si Amos. Ngayon, ano po yan sa CBP? Ang kaganapan noon pag nag-eleksyon, pag natupad yun, isa na lang ang kulang. Ngayon, yan ang sinabi niya, isang babae, marami siyang binanggit doon tungkol kay Hillary. Ang tanong ko, Brother George, ano po magkasama tayo matupad yung babae maging presidente ng US? Kung sakaling matupad din yung nagulubog yung report, paano po yung, ano po ngayon? Yan, tanong mo, sige, papunta tayo sa Constitution. Na yun. Ang sa kanya, magkakaroon ng malaking explosion, parang ang kanya magkakaroon ng bubumbay ng Amerika. Kaya yung conversion yan, sino po yung sabi? Siya mo. Ngayon, ako iba naman. Sige, mamaya, ikaw pa pwede mag-subjective. Yan ang kanya na nakita ni Brother Branham sa kanyang pangitain na watak ang Amerika at umuusok at maraming mga tawag, libre. Malauhulog po. Uka. Mga Traitor. So, ganun. Nakita niya, umusok, walang tao. Yan ang isang patihan. Pero sa ganung bagay, sa akin, yun ang isang tinutukoy niya doon na yun ang pangpito, yun ang buwan. Yung ang halos naging kapunsituhan o pakita ni Brother. Ngayon, Bigay mo kay ano, Owa yan. isa yan sa mga kanyang binanggit at sabi doon, pag nangyari yan, yung pagtatayo na ng templo ng Israel. Pero may binanggit pa, Ezekiel 13. Wala siyang binanggit. May binanggit siya doon, bakit kailangan, pag tinayo ang templo, ang mensahe ng Diyos, babalik na sa Israel. Ngayon, 1 minute. Babalik na sa Israel yung mensahe ng Diyos. Tapos na sa panahon natin. Ngayon, isang ang may binanggit siya doon na pag binalik na ang mensahe sa Israel, tapos na rin tayo mga Israel. Yun ang isang bagay na sinabi niya. Pero may Tapos mga na yung red dito. Tapos na. Babalik na sa Hudyo. Yes, wala nang biyaya sa atin. Wala nang biyaya. Hindi lang sa Israel. Ang biyaya ng Hudyo ay yung bumalik sa kanila ang mensahe. Pero hindi biyaya yun. Dahil yun ay tribulation. Parusa. Biyaya, pero parusa. Parusang biyaya. Okay, time. Yes. Kumbaga parusa sa lahat. Start. Yung progressive ministry versus traditional ministry. Sa progressive ministry, diba, objective variant unity to all, proving all things the present truth. Report succession of progressive faith and teamwork. Versus traditional. Ha? Tagalog yung, tapos pwede mo ipaliwanag. Yung salvation nila, kumbaga sa progressive, kailangan maging variant ka. Pinuprove mo yung all things, yung mga present truth, tapos nire-report mo yung mga yung pagiging, yung faith mo. Tapos yung traditional ministry, sa kanila, just listen, nakikinig lang sila dun sa minister. Parang hindi sila naggagawa ng comparison dun sa mga, tapos hindi sila progressive concession. Parang wala dun. Nakikinig lang sila. Tapos sa progressive ministry naman, yung pangalawa, yung patriarchal authority.
sa progressive, offensive training rod, nurture after separate admonish. Sabi doon, yung offensive training rod, wala pang problema, ginagawa na ng solusyon. Kasi yung nurture, di ba yun yung tinuturuan nila yung anak nila. Nurture yun yung kumbaga, Pwede mo guide Brother Jake. Sige, tuloy lang, verse yung pa Jake. admonish, yun yung tinuturuan nila yung Tulungan anak lang nila. Kasi yung nurture, yun yung sinasaway nila. So sabi doon, sa traditional ministry naman, defensive rod on. Ibig sabihin, may nagawa na siya, tsaka pa lang siya bibigyan ng solusyon. Tapos yung admonition nila, Ano yung kaibahan ng admonition. defensive sa offensive? Yung defensive, meron ng nagawang kasalanan, tsaka pagbibigyan ng lunas. Kung nagkasakit na bago bibigyan. Tapos sa offensive, bago magkasakit, bibigyan na siya ng parang yun. Parang hindi. Parang Sabi kayo, tumingin din para hindi magkasakit. Kumbaga, prevention. Ano yung nakasulat dyan? Offensive training ba? No to officer point. Ano ibig sabihin niya? Ibigyan na ng gagawin. Yan yung bibigyan na ng gagawin. Tapos yung pangatlo, yung sa patriarchal training naman. Sa progressive, Ano ba yung patriarchal training, Brother Jake? George, lahat pwede mag-suggest. Anong patriarchal? Kunwari, may nakikinig. Ano ba yung PTA? Sa school ba yan? Yan ay Ano yung PTA? para sa magulang, posisyon. Ano pa? Bulong, Sino may shortcut? Bakit PTA yung tawag? Kasi, Stay up child. ano yung patriarchal training? yung tatay yung mag-train. Okay, good. Tapos sa progressive ministry, di ba, read, write, set up, training report ng idle time. Kumbaga, pinapagawa na ng tatay o ng head dun sa pamilya yung babasa, yung scribe, yung set up. Kumbaga, may ginagawa sila para walang bakanteng oras ng bata. Sa traditional, kailangan mo lang umattend ng mga fellowship tsaka activities ng church. Kumbaga, mas malaki yung nila, bakanteng oras. Tapos pang-apat, fellowship, worship, service on the word. Sabi doon, sa progressive, Paano yung patriarchal ng traditional? paano yung tradition? Oo, yung PTA na traditional. Attend lang sila ng mga fellowship tsaka activities sa church. Parang yung magulang gusto lang nila umattend yung anak nila, yun lang. Yeah. Upo ka dyan. Parang may Tapos yung pang-apat, yung fellowship, worship, service on the word. Sa progressive, Sister Jaya, may singit lang. Pinapa-attend ka lang ba o mayroon pang ibang training pinapagawa sa'yo? Ha? Meron. Ano? Live. So hindi sila pa-attend lang sa'yo? Sige, ano yung next category? Fellowship, worship, service on the word. Yung sa progressive, kailangan, hindi ka lang makikinig kung mag-share ka ng message of the hour. Kailangan mong mag-exhort one another in self-grouping. Tapos, sa traditional, makikinig ka lang sa preaching, sa sermon ng pastor, evangelistic meeting hall. Ano yung category niya? Sa? Fellowship, worship, service on the word. Kumbaga parang service. Yung fellowship ng progressive, ano yung kaibahan niya? Sa atin kailangan, hindi ka lang kailangan makinig, kundi share mo din, pati dun sa self-grouping. Sa kanila parang lang, makikinig ka lang. Kinig-kinig lang. Okay. Tapos pang-lima, form of church government. Sa progressive, temporary, episcopal, presbyteral. Brother George, napunang ka. Train to all become congregational. Tapos, sa traditional ministry naman, permanent episcopal or presbyterian. No training to become congregational. Kumbaga, di ba yung episcopal saka presbyterian, meron silang leader. Pero pag congregational, lahat sila gumaganap na ng word of. Parang sila, super church. Pero sa traditional, meron lang silang pinaka-head. Kumbaga yung head lang nila yung gumagawa. Tapos yung one.
Tapos yung pang-anim naman, yung interaction with other churches. Sa progressive, open fellowship on cases, objectively compare, prove, contest, honestly, without foolish debate. Tapos sa traditional, member avoid attending meetings, proving or consenting objectively emotional, sabi dito, sa progressive ministry, nahayaan yung member nila na makifellowship, makinig dun sa ibang churches kung para ma-compare, tsaka ma-prove kung ano yung tama tsaka mali. Pero sa traditional, parang ina-avoid nila yung pag-aadyo sa ibang church pakikinig, tsaka yung pag-prove ng mga salita. Tapos, sa pag-mito, judge, counselor, guidance, instruction. Sa progressive ministry, offensive, focus, reckoning sessions for individual and family variant group training. Sa traditional naman, defensive focus, arbitration session on issue, resolve problems through amicable settlement. Sabi dito, sa progressive ministry, nire-reckon yung pamilyang session, tapos individual saka family yung training. Kumbaga, may training. Pag nangingi sila ng guidance, hindi lang din sa session magbata ko yung nila para counseling. Habang din naman sa traditional, session lang sila, tapos i-resolve lang yung problem. Parang hanggang din lang. Tapos sa yung love, courtship, and marriage. Sa progressive, must divulge and apply to judge guidance for PPA, Jacob, Tapos sa traditional naman, on the exhorted not to be unequally yoked with the believer. Kumbaga, sa progressive, kailangan mong mag-divulge tsaka mag-apply din sa judge. Ibig sabihin, mag-ano ka, magpapasubmit ka. Para kasi lalaki magkakaroon ng Jacob. Pero hindi lang lalaki. Ano yung issue ng Jacob servitude? Maganda rin nga yung tanong. Ano yung Jacob servitude? Yung Jacob servitude, di ba nanilbiyan si Jacob dun sa pamilya niya. Laban. Yun. Yung servitude, nanilbihan. Nanligaw siya. Bakit binanggit si Jacob? Bakit binanggit si Jacob? Si Jacob ang example sa Bible. Jacob servitude. Ano kayo? Jacob business na ba? Lakas niyo boses niyo para mo. Okay, go. Yun naman sa traditional ministry, parang ina-exhort lang sila na huwag sila makipamantok dun sa unbeliever. Kumbaga sinasabihan lang sila na huwag kayong pumasok sa hindi mananampalataya. Yan yung sa traditional. Oo, traditional. Sa progressive, ano yung kaibahan? Sa progressive naman, kailangan mong mag-submit para magkaroon kayo ng Guidance. Tapos yung panghuli, yung carrying each other burden. Sa progressive, reckoning each other's spiritual training problem. Tapos sa traditional naman, only when someone is problem of single. Ibig sabihin, sa progressive, lagi silang nire-record, kumbaga pinag-follow up yung mga kapatiran. Tapos binibigyan. Bakit kailangan silang i-follow up? Wala namang kaming problema. Para Sabi nila. ma-prevent yung problema. Paano pe-prevent? Pati yung sarili. Dalaw lang. Para Magkape. Para ano? Hindi may problema. Naku pa session. Ba't mo kami dinadalaw? Wala naman kayong problema. Para magpapaka. Paano palalakasin yung walang problema? Yung inisip na wala silang problema. Paano sila palalakasin? Mayroon po ba kasi makabanti? Sino sasagot? Mag-advance. Bermagellan. Mag-tawag. Paano
ang sa progressive, dalaw-dalaw para sabi niya hindi naman problema. Hindi. Ha? Basic training. Offensive training. Paano yung offensive training, sister? Wala pa purpose at problema eh. Maraming isip, wala silang problema. Kaya nga po, problema yung panty. Kailangan, sampit na. Bago pa magkaroon ng problema. Sa progressive, ang carrying others burdens, wala pa silang burden, magke-carry ka na. Anong problema nila na hindi pa nila alam problema nila? Ano kaya yan? Sister Jaya. Ano kaya ang problema nila na hindi pa nila alam problema nila? Spiritual. Minsan may iba kasi yung, kunyari wala kang problema, pero may napapabayaan ka lang pala. Hindi mo lang alam, no? Parang nagre-relax ka lang kasi wala kang So yung nagre-relax, hindi niya alam na may problema siya. Okay. Tapos, sa traditional naman, Ang parang carrying others burden sa traditional. only when someone problem accepted. Ibig sabihin, pag may problema lang sila, doon lang nila gigit. Sa traditional, may problema na sa laman, sa kalangan. Okay, bawat isa sa inyo magtanong kay Sister Jaya na tungkol sa progressive and traditional para ma-involve kayo sa paksa, okay? Pag lang ibang Bart? Sige, sagutin mo. Anong exercise daw ng traditional? Sister J. Kumakatan lang. Brother George, magtanong ka, kailan ma-involve ka? Ano ba yung progressive? Ano raw progressive? Maunlad saan? Maunlad saan? Brother George, tanong. Anong gagawin para Si Ruth, Sister Lisa, sumasayo sa gitna ng camera. magkaroon ng problema? Bakit palaboy-laboy, di mo lang pinapatanong bulong? Paupoy mo dyan. Anong gagawin para Hindi magkaroon ng problema. Huwag mo takpan mukha mo na Kunwari news reporter ka, baba mo yung papel. Baba mo yung papel. Okay. Ano yung tanong ni Brother George? Ano yung tanong ni Brother George, Sister Jaya? anong gagawin para Anong gagawin para hindi magka-problema? Anong gagawin? offensive po. Paano nga yung offensive focus? Parang dapat kasi, di ba, bawal pamilya nagpapasession kahit meron at walang problema para ma-prevent tsaka ma-cure yung problema. Pag hindi nagpa-session, ano mangyayari? Ano mangyayari pag hindi nagpa-session? Magkaka-problema. Okay. Isa pang tanong. Tanong kayo, tanong. Sinabi niya kanina paano niya malaman na nag-relax, may problema na nga kasi hindi niya alam na may problema. Sabi niya kanina, walang problema tapos nag-relax. Kaya siya nag-relax kasi isip niya wala siyang problema. Yun na nga, pinagtatanggol lang natin. Sino ba, tatanong? Hindi niya walang problema. Ano yung gagawin ng magulang o ama na? Ano gagawin ko? Excitement yung anak sa school. Pero pagdating doon sa gawain sa Panginoon, hindi siya excitement. Ano yung gagawin ng magulang sa sabihin? Kailangan gamitin ng magulang yung assertotory niya din sa anak. Para kunyari, hindi kita pamato, hindi ka bibigyan ng baon pag di ka atin. Kasi may authority yung magulang na paatinin yung anak niya sa gawain. Kasi hawak niya pa yun. So, sa mga may problema, hit ito.
So, okay. So, sino pa may tanong? Palakpakan natin, Panginoon. Oh, subjective tayo ngayon.